Alright, magandang araw sa inyong mga kaibigan at muli na naman tayong magbibigay ng reaction video and commentary sa mga video na mapapanood natin sa mundo ng internet. At isa nga sa ating pag-uusapan ngayon, itong video inilabas ni Melvs Castle. Isang Chinese general di umano ang nagyabang at ang sabi ay hindi daw kakayanin ng Amerika makipaggera sa kanila. Napakalakas daw nila mga tol. Yan ang ating pag-uusapan. Bibigyan natin to ng reaction video. Syempre, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Pwede kang makisali, pwede kang magbigay ng iyong opinion. Depende sa kung anong video mapapanood natin mga tol. At bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. At dito na rin po sana sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng balitaktakan. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Posible kayang magkagera sa pagitan ng Pilipinas, Amerika laban sa China? Alam nyo, hindi imposible yon sa behavior na ipinapakita ng China mga tol. Hindi imposible yon. Minsan isang beses mga tol, sa kakaganyan nila, yung mga agresibong galawan nila, makakaaksidente sila ng isang bansa. Hindi man Pilipinas mga tol, isang bansa, yung mga ginagawa nilang pagpapakawala ng flare, pagdikit ng mga eroplano nila, di ba? Makakaaksidente sila ng isang bansa mga tol, tapos yan na pwedeng pagmulan ng gera. Diyan nila matitikman mga tol, yung bunga ng kanilang mga pinaggagawa. Ang sagot dyan ng isang Chinese security general, oo, posible daw yan. Pero hindi daw gugustuhin ng Estados Unidos makipaggera sa China. Dahil malakas raw ang kakayahan ng People's Liberation Army sa digmaan. Okay. So, ang sinasabi nitong Chinese, mas malakas sila sa giyera kaysa sa Amerika? Hindi naman nila pwedeng sabihin mahina kami. Hindi namin kaya makipaggera sa Amerika. Hindi nila sasabihin yan mga tol. Bukod tanging Pilipinas lang ang nagsasabing mahina tayo. Totoo naman kasi mga kapatid, di naman natin maloloko mga sarili natin. Wala nga tayong submarine, wala tayong mga aircraft carrier, di ba? So, kaya nating sabihin talaga mahina tayo kukumpara sa kakayanan ng ibang bansa. Pero siguro kung skills, kaya nating palagan yan. Pero ang pinag-uusapan kasi rito, China at saka Amerika mga tol. Pwedeng sabihin ng China talaga yon. Mayayabang yung mga yan Even have some doubts as to whether the United States would honor the so-called treaty obligation of an ally, because China today is also very strong, and I don't believe that the United States really want to come into direct conflict with China anywhere. Hindi daw nanaisin ng Amerika na magka-problema sila, magka-conflict sila laban sa China. In China's doorstep. The United States has taken China as a primary competitor. Therefore, the forward military presence would be crucial for the United States along the first chain of islands. Tinawag pa ng China ang Amerikang mahina. Oo, mahina daw ang Estados Unidos. Pag nagkagera daw kasi hindi lalaban ng Estados Unidos ng sila lang. Magtatawag daw yan ng resback. Example, Japan. Ang tanong daw, may lakas kaya ng loob ang Japan tumulong pag nagkagera? O iiwan nila ang US dahil takot din ang Japan sa China? Pagdating sa paramihan ng sinasabi, napakaraming sinasabi nitong China mga tol. Sila may pinakamaraming say. Pero hindi natin alam pagdating sa actual kung ganun pa rin sila mga tol. Hindi natin alam kung ganun pa rin sila. Kasi nakita naman natin diba? Amerika mga tol, noon pa man, di naman natahimik sa paikipaggera yung mga yan Warpwreck nga yung mga yan. Lahat na lang ng gera sa mundo, kaya nasasangkutan nila mga tol Minsan nga sila mismo gumagawa ng sarili nilang kalaban Di ba may issue dati na Amerika din daw nagbuo nung Al-Qaeda ba yun, di ba? Sila rin mismo gumawa ng ganun. Tapos tutugisin nila mga tol. Mahilig sila sa gera Kahit saang parte ng mundo na may gera, nandiyan ang Amerika, mga tol. Etong China, di ba? Puro sila show. Puro sila flexing. Puro sila mga, pagpapakita lang ng mga, nila, ng mga kagamitan nila. Pero actual, di pa sila nasusubukan. They need to gun up with its allies in a potential conflict with China. In the worst scenario of a conflict between China and the US, how many American allies could really become useful? This is a big question. I would say not very useful. They want to invite the United States as a kind of deterrence against China,
But at the same time, they have to strike a balance in a very delicate and balanced way. Digmaan nga ang tinututukan ng Armed Forces of the Philippines. Kung hindi kasi ibibigay ng Pilipinas ang West Philippine Sea sa China, idadaan nila to sa giyera. Alam niyo yung Pilipinas, nakakapit tayo mga tol. Hanggat kaya nating kumapit, hindi natin bibitawan yan, nahahayaan na lang nating magkagera. Ganun yung nakikita natin sa kilos ng ating gobyerno. Kasi kung ang Pilipinas gustong makipaggera, mga tol, matagal na nagsimula yan. 'Di ba? Noong 2012 pa lang. Kasi 'di ba nga nagkaroon ng standoff encounter dito sa Bajo de Masinloc. 3 months 'yon mga tol. 'Di ba? Doon pa lang dapat magkakagera na kung hindi tayo bumitaw eh. Ayaw nga natin eh. Kaya tignan nyo, nung umatras ang ating sandatahan mga tol, dahil sa umaasa tayong aalis din ang China, mga kapatid, wala. Nalin lang tayong nito mga Tsekwa mga tol. At sa pagkakataong yon, di na nila binitawan ng Scarborough Shoal. Diba? Anong magagawa ng Pilipinas? Sumugod? Hindi ganun ang ginawa ng Pilipinas mga tol. Hindi tayo sumugod at gumawa ng dahas. Ang ginawa natin mga tol, nagsampa tayo ng kaso sa Daheg, sa Court of Arbitration, Permanent Court of Arbitration. At yun nga, nag-antay tayo ng 2 taon kasi 2014 yun no? 2013, 2014. Nag-antay tayo ng ilang taon mga tol. Pagdating ng 2016, nanalo tayo, napawalang visa yung claim ng China. Doon pa lang makikita mong ayaw makipaggera ng Pilipinas Dinadaan natin siya sa legal na pamamaraan kasi nga meron tayong pinagbabasehang international law. 'Di ba? Naka-anchor nga daw tayo sa ka-anchor tayo mga tol sa international law based UNCLOS. Diyan din yung pinagbabasehan natin. Hindi tayo marahas. 'Di ba? Kasi unang-una mga tol, lagi nga natin sinasabi, madali lang pumasok diyan, pero tanong, kaya ba nating i-sustain? Kaya ba ng budget ng Pilipinas i-sustain yung pakikipaggera natin? Hindi naman libre yan eh. Bawat missile na pakakawalan natin mga tol, daan-daang libo halaga niyan. Diba? At hindi lang yun idagdag mo pa yung mga casualties, idagdag mo pa yung pagbagsak ng ekonomiya. Yun ang tinitignan kasi ng ating mga namumuno. Kakayanin ba ng Pilipinas? Kaya hanggat maaari, hindi tayo nagiging marahas, hindi nga tayo gumaganti o bumabawi sa mga ginagawa ng China Kasi ayaw na natin mag-escalate pa, ayaw na nating lumaki pa na mauuwi sa gera. Kahit marami nagsasabi, gera na. Unawain na lang natin, hindi nila naiintindihan yung sinasabi nila. Ganun na lang mga tol, no? Tuloy natin. Oo, totoo yan. Hindi ngayon pero pagdating ng panahon, maglulunsad ng malawakang pag-atake ang PLA Navy para nakawin ng buong West Philippine Sea. Ang problema, marami silang kalaban. At kahit na sila ang may pinakamalakas na puwersa sa buong mundo, hindi pa rin nila kayang talunin yung sabay-sabay na kalaban. Kaya patuloy niyang sinasanay ang paggamit ng US weaponry o yung Typhoon missile at iba pang weapons ng US Army. Dito pa nga lang sa Typhoon pa lang mga tol, hindi na sila maganda ugaga na pahintuin yung natin balak nating pagbili ng pag-acquire ng Typhoon missile Biruin mo sila na may pinakamalakas na naval forces sa buong mundo. Sila na may pinakamalaking naval forces sa buong mundo mga tol, napakalakas na ng sandatahan nila. Pero tignan mo, nauuga sila. 'Di ba? Nauuga sila nung Typhoon missile mga tol. Launcher lang 'to 'Di ba? Gigil na gigil sila diyan at lagi nilang sinasabi sa Pilipinas mga tol na alisin natin yung Typhoon missile na yan. Doon pa lang mga tol, masusukat mo na kakayanan nila Tapos sasabihin nila mas malakas sila sa US. O di okay. Dahil pag nagkagera, dapat tayong unang dedepensa sa Pilipinas. Now, if we would want to simulate a national crisis situation when it comes to territorial defense, it's the Army's ability for command and control, meaning wherever you are located in the country, you should be able to command and control the forces. This is what we will be focusing on. For us, we're in the level of appreciating the system and being able to understand how to utilize it in our defense concept. The Balikatan has a different purpose, but for the Army, it's us understand the system. Inanunsyo naman ng Japanese Maritime Self-Defense Force na permanenteng i-deploy sa Philippine Sea ang light aircraft carrier nila. May Pilipinong sundalo rin ang ipapadala sa Japan para magsanay sa gera. Kung ano kasi ang sinasanay ng Japan sa digmaan,
Ganon din ang sasanayan ng Pilipinas dahil parehas tayong napapalibutan ng karagatan. You know, Japan archipelagic concept, the way they're preparing their defense is similar. We are also archipelagic, so their way of defending their country is a good template for us on our preparation. On the side of being able to move forces from one major island to another major island, just like what they're doing. Tama lang talaga ang ginagawa ng AFP. Kung ayaw nating masakop ng mga Chinese, dapat ngayon palang handa na tayong magkagulo. Kayo, handa ba kayong lumaban sa oras na dumating yan? At wala naman sigurong bansa, mga tol, napapayag na lamang basta-basta na masakop sila ng ganun-ganun na lang. 'Di ba? At wala rin naman sigurong bansa, mga kapatid, na magnanais na basta-basta na lang silang papasok sa kaguluhan nang hindi sila handa. Kahit ikaw individual, 'di ba? Bago ka pumasok sa isang paligsahan o bago ka pumasok, dapat kailangan handa ka. Kasi ikaw lang din magiging talunan pag hindi ka handa. O kahit nga sa mga sports kapag sasali ka ng boxing, pwede bang hindi ka naghanda? Kinondisyon mo talaga katawan mo nun. Kinondisyon mo lahat-lahat sa sarili mo, mga tol. Di ka pwedeng sumali o sumabak dyan ng hindi ka handa. Ganon din dito, mga tol. Gera pinag-uusapan dito. Hindi pwedeng bigla-bigla na lang nating itataas yung level natin na sasabihin natin, gera na, para matapos na yan. Tapos talaga yan, mga tol. Di ba? Matatapos talaga yan. Hindi nga lang natin alam, mga kapatid, kung ano na mangyayari sa atin after nun. Di ba? So yan ay, kumbaga, kahuli-hulihang pamamaraan na lang talaga yan kapag nagkaipitan at wala na talaga tayong magagawa. Yun na yun siguro. Papalag naman ng Pilipinas, mga kapatid, kahit anong mangyari. Kahit nasabihin natin wala tayong aircraft carrier, wala tayong submarine, wala tayong mga nuclear arsenal, wala tayong mga yun. Pero kung ano man yung meron tayo, mga tol, gagamitin natin yun. Hanggang kahuli-hulihan ilalaban natin yun. Pero syempre, hiling natin lagi, hindi natin siya magamit. Para ka lang kumukuha ng insurance, mga tol Death insurance, hanggat maaari sasabihin mo, ayokong gamitin pa yan. Diba? Di ganun din dito, mga tol. Kahit na mag-acquire tayo ng napakaraming missile panggera, sasabihin pa rin natin, sana hindi natin to magamit. Kasi pag ginamit natin yun, ibig sabihin, nandoon na tayo sa panahong naikipagdigmaan na tayo. Anyway, mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.